What's up? Good morning everyone. Welcome sa Kwentong Isla. Ako nga pala ulit si RB Villaruel, isang baguhang OFW dito sa isla ng Cayman Islands. At ayan, ngayon ay nandito tayo ngayon sa harapan ng dagat dito sa Georgetown. Since ito yung ating pinakaunang vlog dito sa channel na to, gusto kong pag-usapan yung lugar kung saan nga ba ako nagtatrabaho ngayon. At yun nga ay walang iba kundi ang Cayman Islands. Maraming tao hindi nakakaalam ng lugar na to. Kaya naman ngayong araw sa video na ito pag-uusapan natin kung nasaan nga ba ang Cayman Islands, saan bang lupalop ng daigdig tong bansang to, kung ano nga bang meron dito, kung tax free nga ba talaga dito, at higit sa lahat kung maganda bang magtrabaho dito bilang OFW. Kaya tara na't magkwentuhan. Grabe, sobrang init. Dito lang tayo sa sasakyan. Ayan, nandito na tayo sa loob ng sasakyan. Nasaan nga ba ang Cayman Islands? So, kung tatanungin nyo, ang Cayman Islands po ay hindi bansa. Hindi po siya independent country. At ito po ay isang British Overseas Territory. Ibig sabihin, pagmamayari po siya ng United Kingdom. Ayan, pero sobrang layo niya po sa United Kingdom. Pero kung titingnan nyo sa mapa, ito ay matatagpuan sa Caribbean Sea, sa northwest ng Jamaica, kung alam niyo yung bansang Jamaica, sa malapit sa Cuba, sa Mexico. At gaya ng Pilipinas, ay meron din silang tatlong major islands. At yan nga ay ang Little Cayman, Cayman Brac, at saka Grand Cayman, kung saan nandun ako ngayon. Yung Grand Cayman, yun yung pinakamalaki in terms of lot area. Meron din tayong mga kababayan dun, especially sa Cayman Brac. Ayan. So way back June, first week ng June, 3 weeks na sunod-sunod akong pumupunta dun sa Cayman Brac. 35 minutes ang biyahe papunta dun via airplane. At ayun, yun naman ay for work purposes. May mga namit din ako na Pinoy dun. Itong Grand Cayman, ito yung pinaka-develop na isla. At specifically, nandito tayo ngayon sa Georgetown. Kumbaga sa atin ay yung Manila. Oh my gosh, anong oras na? 8:30 na ng umaga. Meron kami dental appointment ng alas 9. Susunduin ko muna si Maring Mertao. Siya ang aking fiancé. At tara, samahan nyo muna kami sa aming dental appointment bago natin ituloy itong vlog na to. Let's go! Ayan, nasundo ko na siya, ang aking fiancé. Walang iba kundi si Maring Mertao. Ayan. Meron kaming dental appointment sa Total Health. Anong oras na? 8:41 na. Late na naman tayo. Follow-up appointment na lang to kasi kakapacheck up lang namin nung nakaraan. Ang schedule ngayon is filling pasta. Bale, ako meron daw akong 2 ngipin na kailangang pastahan. At siya naman ay ilan kailangang pastahan sa'yo? Lahat ng ngipin. Naku nga! Grabe naman yun. Tara, samahan nyo kami mga kaisla. Pupunta tayo ngayon dun sa Total Health. Let's go! Ayan mga kaisla, bale dito ako madalas sa construction site na to. Yan. Yan ay isang hotel na natin pwedeng sabihin yung pangalan niya. Kita nyo may pedestrian lane. Pipindot ka lang, iilaw na yung mga signages na yun. Kailangan mong tumigil pag nakita mo nagbiblink yung ilaw kasi pag di ka tumigil pwede kang mahuli. So kung mapapansin nyo, very common to dito. Meron tayong 3 lane dito. Isa yung papunta doon sa side na yun. Left side driving nga dito. Dito naman sa kabila ay syempre yung pasalungat na lane. At yung gitna naman ay hindi siya
Hindi siya overtaking lane. Siya ay tinatawag dito na turning lane. So, ibig sabihin nun, pwede kang mag-turn. Siyempre, kailangan mong mag-giveaway kung nakita mo naman na nasa gitna siya. Mamaya tutuloy natin mga kaisla yung topic natin about sa Cayman Island. Thank you, Doc. Ayan, bali, kakatapos lang ng dental appointment natin. Hindi niya inaasahan na Iro-root canal lang. root canal pala siya ngayon. Akala namin pasta lang. I will rate total health Out of 10? Oo. Siguro mga 9 out of 10. Kasi napakabihira lang in terms of health service talaga dito. So, isa to sa pinaka professional at the same time napaka-accommodating and friendly. So kung itatanong nyo kung magkano yung nagastos namin today para dun sa dalawa kong pasta, ang binayaran ko is 98.27 KYD. Mahal pa rin pero mura na yun mga kaisla sa totoo lang. Yun sa kanya naman root canal at saka 300 KYD. Root canal, grabe, 376.39 USD naman to. So ilalagay ko dito yung conversion niya in peso. Grabe no. Ganyan kamahal ang mga bayarin dito. Ano lang yun, dental lang yun. Paano pa kung sa ospital mismo? Mabuti na lang at meron kaming health insurances na binabayaran ng employer namin. Kaya kahit pa paano ay mura na. Yun nga lang, kailangan niya pang bumalik mamayang 7 PM dito kasi meron siyang sleep analysis ba yan? Sleep analysis para dun sa next appointment niya. So ayan, uuwi na muna kami at itutuloy natin yung usapan about sa Cayman Islands, no? Ang susunod natin pag-usapan mamaya sa bahay is yung population dito, ano bang mga nakatira dito, ano yung common language dito, meron bang language barrier dito, ano yung currency. Ayun nga, nabanggit ko na kanina KYD, so explain ko sa inyo mamaya yun. At saka yung climate, marami pang iba. Mamaya na lang ulit mga kaisla, let's go! So ayun nga, kakauwi lang natin ng bahay and ngayon ay itutuloy ko yung discussion natin about dito sa Cayman Islands. Ayun nga, may mga gusto akong share sa inyo na about dito sa Cayman Islands, kung ano yung mga bagay na dapat mong malaman bago kung gusto mong pumunta dito, or yung mga bagay na pwede kong i-share sa inyo about dito sa Cayman Islands. Unang-una na nga dyan is yung population. So, ang population dito sa isla is more or less 70,000 people. Pero karamihan doon, majority of them are expats. So, ano ba yung expat? Sila yung mga galing sa iba't ibang bansa. Gaya natin, Pinoy tayo. So, considered tayo as expats. Maraming lahi dito. Iba't iba. Merong mga Jamaicans, Canadian, Indian, British. Ayan, at syempre hindi mawawala ang Pinoy. Kung tatanungin nyo gaano karami ang Pinoy dito sa isla, sa pagkakaalam ko is around 6,000 na or 7,000 ata. Mahalin sa 6,000 or 7,000. Basta ganun na karami yung Pinoy dito sa isla ng Cayman Islands. Pinakamarami sa lahat is yung mga Jamaican. Sa language naman nila, ang pinaka-common dito is English. So, hindi ka mamamroblema sa pakikipag-interact sa ibang tao. Pero may iba't ibang language din naman akong naririnig dito. Gaya ng mga Jamaican, which yung tinatawag nilang patwa. Isang halimbawa na nga yung pinaka-common nilang greetings is yung wagwan. Baga sa atin, parang ano siya parang how you doing man? Ganun. Parang pinapaikli nila yung
words. Pag ginigreet nila ako ng wagwan, sasabihin ko, yeah, me good man, how you doing? Ganun, how about you? Ganyan, midaya, respect. Masasabi ko na sila sa pinakamasisipag at pinaka-respectful na tao. Nung una, akala ko nakakatakot sila. Pero hindi. Pag na-encounter mo na sila, doon mo ma-realize na hindi naman pala sila ganun. Actually, marami sa kanilang religious na tao. Hindi mo yun na-expect. Minsan magugulat ka na lang sa site, mag-uusap-usap sila about sa religion. Diba nakakatuwa lang. Pero hindi sila nagde-debate kasi, yun nga, they really respect each other. Spanish. Madalas din ako nakaparinig ng Spanish dito. Meron akong 2 workmates na marunong mag-Spanish. So, very fluent sila sa Spanish. Aside from that, siguro may ilan pa, pero yun yung pinaka-common na mga languages dito. As long as marunong kang mag-English, okay na yun. Yun nga lang, bago ka makapunta dito, kailangan mong mag-take ng English test. Alam ko, merong 2 silang considered na exam na ina-accept nila dito. Yun nga is yung IELTS tsaka yung TOEIC. Ang alam ko, pwedeng pagkadating mo dito, kunin mo na siya. Pero yun nga, if bumagsak ka ng maraming beses, may chance na mapauwi ka. Pero kung gusto mo naman na i-take na dyan sa Pinas para wala ka nang poproblemahan dito, ang sa pagkakalam ko, IELTS ang meron sa Pinas. Pero I'm not sure if meron na rin ng TOEIC. Requirement yun para makapagtrabaho ka dito. Ako, sa pagkakaalala ko, 2 weeks after kung dumating dito, doon ako nag-take ng exam. Ang score ko ata nun is 97. Ay, hindi, sorry. Hindi, yan nga ang totoong score ko nun. Parang 3 mistakes lang ako nun. Kung may, oral, siguro, wala, bagsak ako. Hindi kasi ako magaling mag-English, mga kais. Pero okay lang yun, as long as naiintindihan ka ng mga ka-workmate mo, wala namang problema. Next naman is yung currency ng pera dito. Ang ginagamit dito mga kaisla is yung tinatawag nilang Cayman Islands dollar. At ang katumbas ng $1 dito sa Philippine peso ay around 69. Pero ngayon medyo mababa, around 68 ganun. Pero pag nagko-compute ako ng mga budgets ko or expenses ko, lagi kong consider is 65 para merong allowance. Syempre, gaya ng remittances, merong mga kaltas yan. Pero widely accepted din naman dito yung US dollar. So kahit saan kang pumunta, pwede kang gumamit ng US dollar na currency or na pera. At ang conversion naman ng KYD to US dollars is 1 KYD is equals to 1.2 US dollars. Sa climate naman, walang pinagkaiba ang climate dito tsaka sa Pilipinas. Paras nang mainit pero walang snow. Hindi gaya sa US, sa Korea, yan, sa Japan, may snow sila. Dito wala. Pero yung init dito is hindi ganun ka-irritating sa balat. Unless babad ka talaga sa labas. Kaya kung mahilig ka sa beach, ay mananawa ka talaga dito. Dito rin matatagpuan yung tinatawag nilang 7 Mile Beach. So, I'm not sure kung 7 mile pa din siya kasi nagkakaroon ng erosion sa buhangin. Madalas sinasabi ng mga tourist na pumupunta dito na isa ang 7 Mile Beach siya, may pinakamagandang beach sa buong mundo. Makakapag-vlog tayo dyan sa mga susunod na araw, hopefully, para maipakita ko sa inyo yung ganda ng 7 Mile. Ang next naman natin pag-uusapan is yung about sa tax. Kung tax-free nga ba talaga dito sa Cayman? Kasi ito yung pinakang usapin pagdating dito sa Cayman Islands. Kaya tinatawag din ng iba to na tax haven. Kung tatanungin nyo kung tax-free ang Cayman Islands, ang masabi ko din is yes. Wala po ditong income tax, wala po ditong corporate or even capital gains tax, wala po nandito. In short, makukuha mo ng buo yung sweldo mo. Pero syempre, ako personally, meron akong share sa pension ko. At ayun, meron din yung employer. Yun ang isa sa reason kaya napakarami din talagang nag-i-invest dito sa Cayman Islands na mga malalaking companies all over the world, especially yung mayaman na tao. At isa pa yun nga, dahil nga wala ng tax dito, maraming international businesses yung nagse-set up dito, lalo na sa banking tsaka sa finance. Kaya malaking parte ng economy ng Cayman Islands is galing sa financial services. Bukod na dun yun sa tourism. Pero in terms of tourism naman, maganda yung takbo ng tourism dito, especially sa cruise ship. Madalas merong cruise ship na dumadating dito. At yun nga, marami silang turista. Kamakailan lang meron akong isang kaklase nung high school. Nagtatrabaho siya sa cruise ship at nagkaroon kami ng chance na makapagkita.
si Justin Fardo. Shoutout sa'yo bro. Kakauwi niya lang nung isang araw ng Pilipinas. Kung mayroong mga Pinoy dyan na nag-work sa barko at mapadpad kayo dito sa Cayman at pwede tayo makapagkita. Siyempre, pasyal nyo din ako sa cruise ship nyo. Pangarap ko yan na makatungtong ako sa cruise ship. Yun nga, pero kahit ganun, very stable naman ang economy nila at very organized din ng sistema nila dito. Kaya naman napakaraming foreigners ang gustong magtrabaho at mag-for good dito sa Cayman Islands kahit na napakaliit lang ng isla. So, ang next topic naman natin ngayon guys ay yung lifestyle dito sa Cayman Islands. Pero bago yun, nakalimutan ko. Kailangan ko nga palang bumili ng battery ng sasakyan tsaka SIM card. Kaya samahan nyo muna ako. At doon natin ituloy ang ating kwentuhan sa sasakyan. Ayan, let's go. So, simple lang naman mga kaisla ang buhay dito sa Cayman. Pero kung isang tao ka naman na hindi ka naman masyadong palalabas or palapasyal, sure ako na magtatagal ka dito. Mas okay rin to para makita nyo yung itsura ng mga tindahan dito. So wala nga rin pala ditong mga mall, department stores lang, tapos napakakunti pa. Kaya ang libangan lang talaga ng mga tao dito is dagat, sports, every Friday, inuman. Makakasurvive ka talaga kahit hindi ka ganong namamasyal. Sa kalsada naman wala masyadong traffic unless rush hour at pag weekdays makakaranas ka talaga ng traffic. Normal lang naman, pero hindi gaya sa atin na abutin ka ng 1 oras, 2 oras sa kalsada. Dito kahit umalis ka ng late, makakarating ka pa rin dun sa pupuntahan mo on time. Especially pag may mga aksidente, ganun, makakaranas ka talaga ng traffic. Kasi dito, magkaroon lang ng isang traffic sa isang lugar, apektado na yung buong Georgetown. Parang ganun. Kung impatient ka talaga, mabubugnot ka talaga sa traffic. Pero para sa akin, okay lang naman. Ang mahalaga gamay mo yung kalsada kasi dito puro roundabouts dito. Hindi gaya sa atin na more on traffic lights, more on traffic enforcers. Dito walang traffic enforcers. So malaya kang gawin kung anong gusto mong gawin sa kalsada. Kaya lang syempre, always be mindful sa mga rules and regulation, lalo't nasa ibang bansa tayo. Mahigpit sila dito sa mga sasakyan, lalo't madalas sa mga aksidente, kaya naghihigpit sila. Isipin mo yun, pag hindi insured yung sasakyan mo, considered yun as criminal offense. Ibig sabihin illegal dito na mag-drive ka ng wala kang insurance or hindi insured yung sasakyan mo. Halos lahat ng tao dito marunong mag-drive. Para sa akin yun ang isa sa pinaka-importanteng necessity dito sa isla, yung sasakyan. Kasi una sa lahat, syempre kung malayo yung trabaho mo, kakaunti lang yung mode of transportation dito, tsaka may kamahalan pa. So it's better talaga kung kumuha ka ng sarili mong sasakyan para makapunta ka dun sa trabaho mo, at the same time makapaggala ka, makapunta kung saan mo gusto, or pagbibili ka ng groceries, ganun. Isa yun sa mga una kong inuna na maipundar dito. Marami din dito mga grocery stores, pharmacies, fast foods and restaurants. Kaya pag nandito ka talagang bahay, trabaho, yun lang. Pinakang pahinga na ng mga tao dito. Every weekends, punta sa kanilang bahay or sa labas. Yun, ganun lang yung buhay dito. Napaka-simple, tahimik, napaka-peaceful dito sa totoo lang. Napakarami ding Filipino communities dito. Mga mass gatherings, karaoke nights, saka mga Filipino fiestas, saka yung every year nilang ginagawa, yung Independence Day ng mga Pinoy. Na-experience ko sa last time, sumayaw kami dun sa event. Doon ko na-realize na marami pala talagang Pinoy dito. Nakakatuwa lang na makitang masaya yung mga kababayan natin dito sa kabila ng kanilang mga paghihirap, sakripisyo na makapagtrabaho dito, nagagawa pa rin nilang maging masaya sa mga maliliit na bagay. Parang nasa Pinas ka lang din sa dami ng Pinoy. At the same time, yung treatment nila sa'yo, ma-feel mo talaga na kababayan ka nila. Bibira naman dito yung mga Pinoy na alam nyo na. Pero syempre,
ayun nga gana sinabi ko, importante pa rin na sumunod tayo sa mga rules and regulation lalo't nasa ibang bansa tayo. Masabi ko naman na sa 2 taon ko dito sa isla, grabe yung ano nila sa mga Pinoy. Grabe yung respect nila, grabe yung tiwala nila sa mga Pinoy, grabe yung believe nila sa kakayahan ng mga Pinoy, lalo sa mga trabaho. Di man lahat pero karamihan sa mga Pinoy. Hindi lang dito pero for sure ako sa buong mundo. Tara, samahan niyo muna ako na bumili ng SIM card tsaka ng battery. Alright, let's go mga kaisla. Ayan mga kaisla, sa wakas nakabili na rin tayo ng battery. Yan. Ayun, bale, nasabi ko na lahat ng mga mahalagang bagay about dito sa Cayman Islands. Sa totoo lang, hindi ko talaga in-expect tong opportunity. Actually, hanggang ngayon, sobrang grateful pa rin ako kasi nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-abroad at makapunta dito. Yun nga dahil din dun sa isa kong ka-work na si Kuya Jay. So kung nanonood ka Kuya Jay, maraming salamat po sa inyo. Kung di po dahil sa inyo ay wala po ako dito. Sa totoo lang mga kaisla, napakaraming opportunity pag nandito ka na sa isla. Lalo't masipag ka sa trabaho at higit sa lahat marunong kang makisama. Hindi lang sa mga kasama mo sa opisina kundi sa lahat ng makakasalamuha mo dito. So ayan, dito na natin tatapusin tong vlog natin for today. I hope may natutunan kayo sa akin mga kaisla. Sana nakatulong din sa inyo tong video na to para mas makilala tong lugar na to. Kasi naalala ko nung nasa Pilipinas pa lang ako, pag tinatanong nila, saan ka pupunta? Sinasabi ko Cayman Islands. Ha? Saan yun? Ganun lagi yung reaction nila. At least ngayon, may idea na kayo kung saan at ano nga ba ang Cayman Islands at kung maganda nga ba magtrabaho dito. Sa experience ko naman sa 2 years, masasabi ko naman na maganda talaga magtrabaho dito. Kailangan mo lang talaga samahan ng disiplina at syempre, ayun, lagi mong paalalahanan yung sarili mo na nandito ka para to pa rin yung pangarap mo. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa pamilya mo. Sa susunod natin mga vlog, asahan nyo na ang mga magiging contents natin is about dito sa Cayman Islands, kung paano manirahan dito. Kakaroon din ako ng mga contents about sa job opportunities, saan ka pwede mag-apply, about sa mga salary ng iba't ibang trabaho dito. Kung may content ideas kayo or suggestions na gusto nyong gawin natin dito sa Cayman Islands, welcome na welcome po tayo dyan. And ayun, yun lang, lagi kayo mag-iingat. See you next vlog at lagi nyong tandaan na kahit malayo pa tayo, lagi nyong tandaan na kahit malayo pa, ay malayo na tayo. Yun lang, mag-ingat kayo mga kaisla and God bless.